Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sabi ng mga matatanda, minsan daw, isang pamilya ang nanirahan doon, ngunit wala nang nabalitaan tungkol sa kanila matapos ang isang gabi ng malagim na krimen. Si Aling Rosa, isang matandang nakatira malapit sa bahay, ang nagsabing siya ang huling taong nakakita sa pamilya bago sila nawala. Isang gabi, habang siya'y papauwi, nakita niya ang ama ng pamilya na si Mang Ernesto, duguan at tila nawawala sa sarili, nakatayo sa tapat ng bahay, hawak ang isang itak. Tumakbo siya agad papalayo, hindi na lumingon pa. Isang linggo ang nakalipas mula nang mawala ang pamilya, ngunit walang naglakas loob na pumunta o magsiyasat sa bahay. Isang araw, nagpasya ang mga kabataan sa baryo na silipin kung ano ang nasa loob ng bahay. Kabilang sa kanila si Marco, isang matapang at puno ng kuryusidad na binata. Ano bang meron doon? Para namang multo na lang ang natira, biro niya habang papasok sila sa madilim na silid. Habang tinutuklas nila ang bawat sulok ng bahay, napansin ni Marco ang isang malaking aparador na tila hindi pa nagagalaw sa mahabang panahon. Nang subukan niyang buksan ito, may narinig silang mahinang iyak mula sa likod ng pintuan ng aparador. Kinilabutan ang lahat, pero si Marco, sa kabila ng takot, ay buong lakas na binuksan ang pintuan. Walang tao sa loob, ngunit isang malakas na hampas ng malamig na hangin ang bumalot sa kanila. Sa salamin ng aparador, sumalubong ang imahe ng isang batang babae na duguan ang mga kamay. "Tulungan niyo ako," mahina niyang bulong bago tuluyang nawala. Sa gulat at takot, nagmamadaling tumakbo ang mga kabataan palabas ng bahay. Ngunit si Marco, sa gitna ng kaguluhan, ay nahulog mula sa hagdanan at nawala ng malay. Nang magising siya, nasa ospital na siya, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Sa tabi niya, isang anino ang tila nagmamasid. Bago siya tuluyang makasigaw, isang malamig na kamay ang pamatong sa kanyang balikat. At mula noon, hindi na siya muling nakapagsalita. Ang bahay ay tuluyan ng sinira ng lokal na pamahalaan, ngunit ang anino ni Mang Ernesto, kasama ang batang babae sa likod ng pintuan, ay nananatiling kwento ng takot sa baryo, isang alaala ng malagim na krimen na hindi na nalutas.